Pinukpok ng hiwa-hiwang kahoy sa mukha ng biyenan dahil lang sa natapon na sabaw. Dugo ang bumagsak si Eliana habang namimilipit sa sakit. Habang nag-aagaw buhay siya, ang walang kwentang asawa na si Mateo ay nakatayo lang at pinapanood ang kalupitan ng kanyang ina. Wala kang silbi. Mas mabuti pang mamatay ka na. Ngunit bago pa makapagbigay ng nakamamatay na dagok si Dolores, isang tawag kay General Ricardo ang nagpabago sa lahat. Sa isang iglap, dumating ang kapangyarihan ng militar upang durugin ang kanilang kayabangan at itapon ang mga salot sa lipunan sa likod ng rehas. Winakasan na ni Eliana ang pagiging martir. Tumayo siya mula sa abo ng pagtataksil at sumumpang wawasakin ang buong pamilya nila. Sa oras na harapin nila ang hatol ng batas, mapagtanto kaya ng duwag na asawa at malupit na biyenan na sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Ang matigas at mabigat na sangkalan ay buong lakas na lumagapak sa kanyang ulo. Isang matalas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Eliana na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Para siyang inilubog sa ilalim ng tubig, lahat ng ingay sa paligid ay biglang humina. Ang tanging malinaw na natira ay ang mainit at malagkit na likidong unti-unting gumagapang mula sa kanyang anit, pababa sa kanyang sentido hanggang sa pumatak ito sa sahig na yari sa baldosa. Pula, ngunit hindi ang sakit na gumuhit mula anit hanggang batok ang nagpamanhid sa kanya, kundi ang malamig na katotohanang ang may hawak ng sangkalang iyon, ang taong walang awang ipinukpok iyon sa kanya ay si Dolores, ang kanyang biyenan. Ang ina ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Wala kang kwentang babae. Ang sigaw ni Dolores ay tila nanggagaling sa malayo. Kahit na nakatayo lamang ito sa kanyang harapan, nanlilisik ang mga mata. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na kailangan ko ng pera? Ang hina-hina mong kumita. Palamunin ka lang dito sa bahay ko. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-uusap kaninang umaga. Nanghingi na naman ng pera si Dolores. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 3 taon ng pagiging sunod-sunuran, umiling si Eliana. Hindi dahil ayaw niyang magbigay, kundi dahil wala na talaga siyang maibibigay. Ang kakarampot na sahod niya mula sa pagiging encoder ay naibigay na niya lahat noong nakaraang linggo. Ang pag-iling na iyon ang nagpasiklab sa impyernong matagal nang nag-aalab sa dibdib ng kanyang biyenan. Mula sa mga salitang masasakit, nauwi ito sa panunulak. At nang makita ni Dolores ang sangkalan na nakapatong sa lababo, hindi na ito nagdalawang isip. Bumagsak si Eliana sa sahig, sapo ang ulo. Ang paningin niya ay nanlalabo. Nakita niya ang anino ng kanyang biyenan na nakatayo pa rin, hawak ang sandata nito. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa galit. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha nito. Tanging pagkasuklam, kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagdating ni Mateo. Ang kanyang asawa, ang kanyang tagapagligtas, ang dapat sana'y kakampi niya. Nanigas si Mateo sa kinatatayuan, gulat na napatingin mula sa nakahandusay na asawa patungo sa galit na galit nitong ina. Nakita niya ang dugo. Nakita niya ang sangkalan sa kamay ni Dolores. Nakita niya ang lahat. Mateo, halos pabulong na usal ni Eliana, iniunat ang kamay na nanginginig. Tulungan mo ako. Iyon ang sigaw ng kanyang mga mata, pero walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. Sa mga mata niya ay nag-aagawan ng awa para kay Eliana at ang takot para sa kanyang ina. At gaya ng dati, laging nananalo ang takot. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Sigaw ni Dolores, ibinaba ang sangkalan sa mesa na may malakas na kalabog. Dalhin mo sa kwarto, yang walang silbi mong asawa. Huwag siyang magpapakita sa akin. Yumuko si Mateo. Hindi makatingin ng diretso kay Eliana. Oo po, Mama. Ang dalawang salitang iyon ang bumasag sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Eliana.
Pinanood niya ang kanyang asawa na lumapit, hindi para alalayan siya ng may pagmamahal, kundi para buhatin siya ng may obligasyon para itago siya sa paningin ng ina nito. Iniwan siya ni Mateo sa sahig ng kanilang kwarto, isinara ang pinto, at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Humahapdi ang sugat sa kanyang ulo, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Tapos na. Ito na ang huli. Ang pagtitiis niya ay umabot na sa hangganan. Hindi na ito pag-ibig. Ito ay unti-unting pagpatay sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng panlalabo ng paningin, may naaninag siyang isang bagay sa ilalim ng kanilang kama. Ang baul na naglalaman ng mga naiwang gamit ng kanyang yumaong ina. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya palapit dito. Bawat galaw ay parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang ulo. Binuksan niya ang baul. Sa ibabaw ng mga lumang damit at ilang larawan ay ang isang maliit, kulay rosas na diary. Ang tanging alaala niya mula sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Sa huling pahina, nakasulat sa kupas ng tinta ang isang hilera ng mga numero. Isang numero ng telepono na minsan nang sinabi ng kanyang ina na tawagan niya kung sakaling wala na siyang ibang matatakbuhan. Hindi niya alam kung sino ang nasa kabilang linya. Hindi niya alam kung gumagana pa ba ang numerong ito. Pero wala nang natitirang pagpipilian si Eliana. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, isa-isa niyang pinindot ang mga numero. Ang bawat tunog ay tila isang dasal. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Pinipigilan ang hininga. Isang ring, 2, 3. Akala niya ay wala nang sasagot. Ngunit sa ika-4 na ring, biglang tumigil ito. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng isang malakas na pag-click. At pagkatapos, isang boses na malalim, puno ng awtoridad, at tila dagundong ng kulog, ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito boses na nagtatanong ng may pag-aalala, kundi boses na nagtatanong ng may pagtataka at kapangyarihan. Sino to? Paano mo nalaman ang numerong ito? Ang boses sa kabilang linya ay parang isang malakas na alon na gumising sa diwa ni Eliana. Sa isang iglap, kailangan niyang magsalita, kailangan niyang humingi ng tulong, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan, hinarangan ng sakit at ng namumuong dugo. Tulong. Iyon lang ang nagawa niyang ibulong. Ang boses ay basag at mahina. Halos hangin na lang ang lumabas. Pagkatapos noon, pumigay na ang kanyang katawan. Nabitiwan niya ang cellphone na lumikha ng mahinang kalansing sa sahig. Ang dilim ay muling lumamon sa kanyang paningin. Ngunit kahit na ang kanyang katawan ay sumusuko na, ang kanyang isipan ay nanatiling gising. Naglakbay ito pabalik. Sa mga panahong ang mundo niya ay hindi pa nababalot ng takot at sakit. Naglakbay ito pabalik sa simula ng lahat. Kay Mateo. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, ngunit ang puso ni Eliana ay nag-aalab sa init. Nakaupo sila ni Mateo sa isang bench na nakaharap sa Taal Volcano. Ang araw ay pababa na at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ito ang kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan. Eliana, bulong ni Mateo, ang boses nito ay mas seryoso kaysa dati. Kinuha nito ang kanyang mga kamay at naramdaman ni Eliana ang panginginig sa mga palad nito. Alam kong mabilis. Alam kong pareho tayong nagsisimula pa lang sa buhay. Pero sigurado ako, sa lahat ng bagay sa mundo, sa'yo lang ako sigurado. Nakatingin lang si Eliana. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa kanyang harapan. At mula sa bulsa nito, ay may kinuha itong isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na bato ang kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi ito mamahalin, pero simbolo ito ng lahat ng kaya kong ibigay. Eliana Santos, gusto kong ikaw na ang makasama ko sa pagbuo ng mga pangarap natin. Pakasalan mo ako.
Hindi na niya napigilan ang mga luha ng purong kaligayahan, isang ulilang katulad niya na walang ibang kinagisnan, kundi ang ampunan ay nakahanap ng isang taong nangangakong bubuo sa kanyang mundo. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita, habang isinusuot ni Mateo ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na yon ang naging simbolo ng kanyang pag-asa. Ang pangakong yon ang naging Biblia niya. Ngunit ang langit na ipinangako ni Mateo ay may kasama palang bantay na demonyo. Ang unang pagkikita nila ni Dolores ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Puno ng kaba, pero mas nangingibabaw ang pananabik. Pumasok si Eliana sa bahay ng mga Reyes. Sinalubong siya ng isang babaeng may matalim na tingin at manipis na ngiti. Si Dolores. "So ikaw pala si Eliana," sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng lason. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. "Napakaganda mo namang bata. Saan nga ulit galing ang pamilya mo?" "Naulila na po ako, ma'am. Sa ampunan po ako lumaki." Mahinang sagot ni Eliana. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Dolores. Ang peking na ngiti ay bahagyang nawala. Napalitan ng tinging may halong pangmamaliit. "Ah, ganun ba? Kawawa ka naman. Mahirap ang buhay ng walang kinagisnang pamilya. Walang gagabay. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman si Mateo." Noong una, inakala ni Eliana na yon ay isang pag-aalok ng pagkalinga. Pero habang tumatagal, naintindihan niya ang tunay na kahulugan noon. Isa iyong paalala. Isang paalala na sa mata ni Dolores, siya ay isang taong walang pinanggalingan. Isang taong dapat magkaroon ng utang na loob sa pamilya nila. Ang mga paalalang yon ay naging pang-araw-araw na sampal sa kanyang pagkatao. Isang beses, umiiyak siyang lumapit kay Mateo matapos siyang sigawan ni Dolores dahil lang sa hindi niya pagkakaplansa ng maayos ng kurtina. "Mateo, hindi ko na kaya. Palagi na lang may nakikita si mama sa akin." Sumbong niya. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Niyakap siya ni Mateo. "Pagpasensyahan mo na si mama. Mahal. Ganoon lang talaga yon. Stress lang sa trabaho. Kakausapin ko siya, pangako." Naniwala siya. Kumapit siya sa pangakong yon. Ngunit kinabukasan, walang nagbago. Nang tanungin niya si Mateo kung nakausap na nito ang ina, umiling lang ito at umiwas ng tingin. "Hayaan mo na lang muna, Eliana," sabi nito sa mahinang boses. "Alam mo naman si mama, lalo lang lalaki ang gulo kapag kinausap. Magtiis ka na lang muna, ha? Para sa akin, para sa pamilya natin, magiging maayos din ang lahat." Ang mga salitang "magtiis ka na lang muna" ang naging paulit-ulit na himig ng kanilang pagsasama. Ang pagtitiis na yon ang unti-unting pumatay sa ningning ng kanyang mga mata. Ang pagtitiis na yon ang nagdala sa kanya sa sahig na ito, basang-basa sa sarili niyang dugo. Isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Isang sirena. Una ay mahina, papalapit, hanggang sa ito ay naging isang nakabibinging ugong sa tapat mismo ng kanilang bahay. Sinundan iyon ng sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto. Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Dolores na sinundan ng takot na boses ni Mateo. Ang tulong. Dumating na. Gamit ang huling lakas na natitira, sinubukan niyang bumangon, ngunit ang mundo ay umikot lamang sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay gumapang palapit sa pinto ng kwarto. Ang puso niya ay pinaghalong takot at pag-asa. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa sala. Mga yabag na mabibigat, mga boses na puno ng awtoridad. "Anong nangyayari dito? Sino kayo?" Sigaw ni Dolores. "Nakatanggap kami ng tawag. Mayroong emergency dito." At pagkatapos, isang katahimikan. Tila may nakita ang mga bagong dating na nagpatigil sa lahat. At sa gitna ng katahimikang yon, ang pinto ng kanyang kwarto ay bumukas ng malakas. Isang matangkad na lalaki, sa tingin niya ay nasa mga 60 anyos,
Ang pumasok na tila isang bagyo. Nakasuot ito ng mamahaling barong. Ang tindig ay tuwid at kagalang-galang. Sa likod nito ay may mga pulis. Ang mga mata ng lalaki ay naglilibot sa kwarto, puno ng pag-aalala at galit, hanggang sa dumapo ang mga ito sa kanya, sa kanyang duguan at kaawa-awang kalagayan sa sahig. Ang matigas na ekspresyon sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at isang emosyong hindi maintindihan ni Eliana. Tila may nakita itong isang multo mula sa nakaraan. Dahan-dahan itong lumapit, lumuhod sa kanyang tabi, at ang boses nito, na kanina'y parang kulog sa telepono, ay naging isang pabulong na tanong na puno ng hindi makapaniwalang pagtuklas. Apo, Elian? Bilisan mo, Hector! Ang utos ni General Ricardo de Leon ay kasing talim ng isang patalim. Hindi ito pakiusap. Isa itong direktang kautusan na nagpanginig sa mga kamay ng kanyang driver na mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa rearview mirror, kitang-kita ni Hector ang pag-igting ng panga ng general. Ang mga mata nitong tila nag-aapoy habang nakatingin sa daan na para bang kaya nitong tunawin ang bawat sasakyang magdanggan humarang sa kanila. Sa loob ng halos 20 taon, ang pribadong numerong yon ay nanatiling tahimik. Ito ang numero ng kanyang anak, si Beatrice. Ang tanging koneksyon niya sa isang nakaraang puno ng panghihinayang. Nang mamatay si Beatrice sa panganganak, gumuho ang mundo ni Ricardo. Sa sobrang sakit, itinulak niya palayo ang lahat, pati na ang kanyang bagong silang na apo, na ipinaalaga niya sa isang malayong kamag-anak sa probinsya na nangakong aalagaan ito. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. At nang mabalitaan niyang pumanaw na rin ang kamag-anak na yon at nawala na ang kanyang apo, gabi-gabi siyang binangungot ng sarili niyang kaduwagan. Ngayon, ang numerong yon ay muling tumawag. Isang halos paos na bulong ng tulong. Ang tanging narinig niya bago naputol ang linya, ngunit sapat na iyon. Ang boses na yon, kahit mahina, ay pumukaw sa leon na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Isang leon na uhaw sa paghihiganti para sa mga taon ng pagkukulang. Pagdating nila sa address sa Santa Cruz, nauna nang dumating ang ambulansya at 2 patrol car na personal niyang tinawagan. Sinalubong siya ng hepe ng presinto, sumasaludo. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa loob ng bahay kung saan naririnig niya ang sigawan. Wala kayong karapatang pumasok dito. Anong kailangan niyo? Boses iyon ng isang babae, matinis at palaban. Walang pag-aalinlangan, pumasok si General Ricardo sa loob ng bahay, kasunod ang mga pulis. Ang bumungad sa kanya ay isang babaeng nasa mga 50 anyos, nanlalaki ang mga mata sa galit, at isang lalaking mukhang mahina na nakatayo sa likod nito. At sa sahig ay may mga patak ng dugo. Sinundan ng general ang mga patak ng dugo na humahantong sa isang nakasaradong pinto. Nagtiim ang kanyang bagang. Buong lakas niyang itinulak ang pinto para bumukas. At doon, sa sahig ng madilim na kwarto, nakita niya ito. Isang babaeng nakahandusay, basang-basa ang buhok sa sariling dugo. Ang muka ay putlang-putla. Ngunit kahit sa kabila ng mga pasa at sugat, hindi siya maaaring magkamali. Ang hugis ng muka, ang kurba ng mga labi. Ito ang muka ni Beatrice. Ito ang muka ng kanyang anak. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay napalitan ng isang matinding kirot na bumaon sa kanyang puso. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang mga kamay ay nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Apo, Eliana? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin, isang pagsusumamo sa langit na sana ay hindi pa huli ang lahat. Sino ka? Huwag mong hahawakan yan, sigaw ni Dolores mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon si General Ricardo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay muling naging isang malamig.
at nakamamatay na apoy. Tumingin siya sa hepe ng pulisya. Posasa ng dalawang yan. Mahinahon, ngunit may bigat na utos niya. Teka, ano ang kasalanan namin? Pagpoprotesta ni Dolores, nagtatago sa likod ni Mateo. Nag-aaway lang kami. Normal lang yan sa mag-asawa. Nabagok lang yan sa pader. Mama, nanginginig na bulong ni Mateo. Hindi na nagsalita ang general. Isang tingin lang niya ay sapat na para kumilos ang mga pulis. Hinawakan nila ang braso ni Dolores at Mateo. Hindi niyo kami pwedeng arestuhin. Wala kayong warrant. Palahaw ni Dolores. Dalhin sila sa presinto para sa custodial investigation. Mariing sabi ng general. At tiyakin ninyong hindi sila makakapagpiyansa hanggat hindi ko sinasabi. Habang kinaladkad ng mga pulis ang mag-inang Reyes palabas, ang tanging nagawa ni Mateo ay lumingon kay Eliana na inilalagay na sa stretcher ng mga medic. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at takot. Si Dolores naman ay patuloy sa pagmumura at pagsigaw, ngunit walang sino man ang nakikinig. Sa pribadong silid ng St. Luke's Medical Center, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa kalagayan ni Eliana. Nakaupo si General Ricardo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang apo. Ang mga doktor ay nagsabi na hindi naman malubha ang sugat, ngunit kailangan itong bantayan dahil sa blunt force trauma. Blunt force trauma. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Eliana. Nakita niya ang mga luma at bagong pasa sa braso nito na bahagyang natatakpan ng kumot. Nakita niya ang pagod at lungkot na nakaukit sa mukha nito kahit sa pagtulog. Hindi ito ang unang beses. Ang galit sa kanyang puso ay lumago at naging isang bagay na mas malalim, isang malamig at kalkuladong determinasyon. Isang panata ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi na muling masasaktan ang kanyang apo. Babawiin niya ang lahat ng taon na pinabayaan niya ito. At sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng pamilyang Reyes ang bawat patak ng luha at dugo na idinulot nila kay Eliana. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang aide, isang dating koronel sa intelligence service. Pascual! Simula niya ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Imbestigahan mo ang pamilyang Reyes. Dolores at Mateo Reyes ng Santa Cruz. Gusto kong malaman ang lahat. Ang kanilang mga trabaho, mga utang, mga bank account, mga kaibigan, mga kaaway, lahat-lahat. Masusunod po, General. Sagot sa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang oras, habang papalalim na ang gabi, muling tumunog ang telepono ng General. Si Pascual. General, mayroon po akong paunang impormasyon, sabi ng aide. Bukod sa mga utang sa sugal ni Ginang Reyes, may isang bagay po na mas nakakuha ng atensyon ko. Ano yon? Sa paghahalongkat namin sa kanilang social media at mga lumang gamit sa bahay nila, General, may nakita po kaming lumang litrato ni Dolores Reyes. Kasama niya po sa litrato ang ina ni Eliana. Natigilan si General Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Ano ang sinabi mo? Opo, General. Magkasama sila sa isang class picture, mukhang kolehiyo. Nakatayo po sa tabi ng anak ninyong si Beatrice, ay si Dolores. Ang unang nagising sa diwa ni Eliana ay ang amoy. Hindi ang pamilyar na amoy ng alikabok at lumang kahoy na bumabalot sa kanilang kwarto ni Mateo. Hindi rin ang amoy ng pinipritong tuyo na nanunuot mula sa kusina tuwing umaga. Ang amoy na ito ay malinis, halos walang pabango, na may bahagyang pahiwatig ng antiseptiko. Amoy ng isang lugar na payapa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa halip na ang madilim na kisame na may mga sapot ng gagamba sa sulok, isang puting-puti at malinis na kisame ang bumungad sa kanya. Naramdaman niya ang lambot ng unan
sa ilalim ng kanyang ulo at ang gaan ng kumot na nakatalukbong sa kanya. Ibang-iba sa magaspang na kumot na halos gabi-gabi niyang kayakap. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang mahinang kirot sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Doon bumalik ang lahat. Ang sigaw ni Dolores, ang bigat ng sangkalan, ang malamig na sahig, ang dugong gumapang sa kanyang mukha, at ang takot sa mga mata ni Mateo. Napahawak siya sa kanyang ulo at nakapa ang isang makapal na benda. "Huwag mong masyadong pilitin, iha." Ang boses na yon, malalim at puno ng awtoridad, ang nagpatigil sa kanya. Lumingon siya at nakita ang lalaking pumasok sa kanyang kwarto kagabi. Nakaupo ito sa isang silya, sa gilid ng silid, nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Ang bagsik sa mukha nito kagabi ay napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Eliana. "Sino po kayo?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Nasaan po ako?" "Nasa St. Luke's ka." Mahinahong sagot ng lalaki. Tumatayo at dahan-dahang lumalapit. "At ako si Ricardo de Leon. Lolo mo ako, Eliana." Lolo. Ang salita ay parang isang dayuhang lengguwahe sa pandinig ni Eliana. Wala siyang kinagis ng lolo o lola. Ang tanging pamilya na alam niya ay ang pamilyang unti-unting sumisira sa kanya. Pero, paano po? Ang nanay mo, si Beatrice. Siya ang kaisa-isa kong anak. May pait sa boses ni Ricardo nang binanggit niya ang pangalan. Mahabang kwento at puno ng mga pagkakamali sa parte ko. Mga pagkakamaling sisikapin kong itama simula ngayon. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. "Patawarin mo ako, apo, kung ngayon lang ako dumating." Mga luha ang nagsimulang mamuo sa mga mata ni Eliana. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagkalito at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may isang taong nag-aalala para sa kanya. Biglang, isang komosyon mula sa labas ng pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang boses na pamilyar sa kanya ang narinig niyang sumisigaw. "Asawa ko yan! Karapatan kong makita ang asawa ko! Eliana! Eliana! Naririnig mo ba ako?" Si Mateo. Sa isang iglap, bumalik ang takot. Ang puso ni Eliana ay nagsimulang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Automatiko siyang napaurong sa kama, na parabang ang pinto ang mismong si Dolores na handa siyang saktan. Napansin ito ni General Ricardo. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Hindi siya lumingon sa pinto. Sa halip, kinuha niya ang isang walkie-talkie sa mesa. "Alisin niyo ang basurang yan sa labas. Ngayon din." Isang maikling sagot ang narinig mula sa radyo. Pagkatapos noon, ang sigaw ni Mateo ay napalitan ng mga tunog ng pagpupumiglas at pagkatapos ay unti-unting humina, palayo ng palayo, hanggang sa katahimikan na lang ang natira. Ganoon lang kadali. Ang lalaking pinagmumulan ng kanyang takot sa loob ng 3 taon ay nawala na parang bula sa isang salita lamang ng kanyang lolo. Isang bagong uri ng pagkamangha ang naramdaman ni Eliana. Kaligtasan. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Nang gabing iyon, kahit na may bantay sa labas ng kanyang pinto, hindi pa rin naiwasan ni Eliana ang mga demonyo sa kanyang panaginip. Nasa kusina na naman siya. Ang sahig ay madulas dahil sa dugo. Nakatayo si Dolores sa kanyang harapan, ngunit ang mukha nito ay nagbabago-bago. Minsan ay isang nakangising demonyo, minsan ay isang halimaw na walang mukha. Hawak nito ang sangkalan, paulit-ulit na iwinawa-siwas. "Wala kang kwenta, palamunin." Sigaw nito, ang boses ay umaalingaw-ngaw. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa sulok, humihingi ng tulong. Ngunit si Mateo ay hindi kumikibo, isang estatwang bato, habang ang mga luha ay umaagos sa mga mata nito. At sa bawat pagtama ng sangkalan, hindi sakit ang nararamdaman niya,
kundi ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili na para siyang abo na hinihipan ng hangin. Eliana! Gising! Nagising si Eliana na humihingal, basang-basa ng pawis. Isang nurse ang nasa tabi niya. Habang si General Ricardo ay nakatayo sa paanan ng kama, baka sa muka ang matinding pag-aalala. Masamang panaginip lang, sabi ng nurse habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Pero, para kay Eliana, hindi iyon panaginip. Iyon ang buhay niya. Kinabukasan, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa kanyang silid, kasama ang kanyang lolo. Eliana Apo, siya si Attorney Ledesma, pagpapakilala ni General Ricardo. Nandito siya para ipaliwanag sa iyo ang mga susunod nating hakbang. Umupo ang abogado sa silyang katabi ng kanyang kama. Ang boses nito ay kalmado at propesyonal. Miss Eliana, unang-una, nais kong malaman mo na nasa panig mo ang batas. Batay sa mga medical records at paunang investigasyon, mayroon tayong napakalakas na kaso laban kay Ginang Dolores Reyes. Maaari natin siyang kasuhan ng frustrated parricide. Ang mga salitang yon ay tila masyadong mabigat para kay Eliana. Kaso, pagkukulong, frustrated parricide. At para naman sa asawa mo, patuloy ni Attorney Ledesma, dahil sa kanyang kapabayaan at hindi pagtulong sa'yo, maaari rin siyang madamay sa kaso. Bukod pa riyan, meron kang lahat ng basihan para mag-file ng annulment. Annulment, paghihiwalay, kalayaan. Napatulala si Eliana. Sa loob ng 3 taon, ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya pagtitiisan ang bawat araw. Ngayon, binibigyan siya ng mga pagpipilian na hindi niya kailanman inakalang posible. Ang ideya ay nakakatakot, ngunit kasabay nito, may isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Nang maiwan siyang mag-isa, kinuha niya ang kanyang cellphone na iniabot sa kanya ng aide ng kanyang lolo kanina. Habang tinitingnan niya ang blankong screen, bigla itong umilaw. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave pero alam na alam niya kung kanino galing. Eliana, patawarin mo na kami. Mahal kita. Huwag mong sirain ang pamilya natin. Ang hangin sa labas ng presinto ay tila mas masangsang kaysa sa loob. Para kay Dolores, ito ang amoy ng kahihiyan. Ang bawat matang tumitingin sa kanila mula sa mga nagdaraang tao ay parang isang daliring nakaturo, nang huhusga. At sa tabi niya, ang kanyang anak na si Mateo ay naglalakad na parang basang sisiw, nakayuko at walang imik. Nang makasakay sila sa taxi, hindi na napigilan ni Dolores ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Buong lakas niyang pinalo ang braso ng anak. Aray, mama naman, daing ni Mateo. Walang hiya ka. Nanggagalaiting bulong ni Dolores, sapat lang para marinig nilang dalawa. Nakita mo ba ang sarili mo kanina? Para kang kuting na takot na takot. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hinayaan mong kaladkarin nila ako na parang isang kriminal? Mama, may baril sila. At saka, yung matandang yon, parang importante siyang tao. Halos pabulong na katwiran ni Mateo. Kahit na, sigaw ni Dolores na ikinagulat ng taxi driver. Anak ka ba talaga ng tatay mo? O baka pinulot lang kita sa kung saan? Duwag. Kung may bayag ka lang sana, edi sana hindi tayo umabot sa ganito. Hindi na umimik si Mateo. Isinandal na lang niya ang kanyang ulo sa bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali. Ang isip ay lumilipad sa kung saan. Ngunit para kay Dolores, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang isang gabing pagkakakulong ay hindi nakapagbigay sa kanya ng aral. Sa halip, ito ay nagsilbing gasolina sa nag-aalab na apoy ng kanyang puot. Pagdating nila sa kanilang bahay, ang mga kapitbahay ay tila mga langgam na biglang nagsilabasan mula sa kanilang mga lungga.
nakadungaw sa mga bintana, nakatayo sa mga gate, nagbubulungan. Ito na ang entabladong hinihintay ni Dolores. Aling Dolores, anong nangyari? Totoo ba ang tsismis? Tanong ni Aling Marites, ang numero 1 tsismosa sa kanilang lugar. Sa isang iglap, ang mukha ni Dolores na kanina'y puno ng bagsik ay naging mukha ng isang kaawa-awang biktima. Ang kanyang mga mata ay biglang namasa at ang kanyang boses ay naging garalgal. Ay mare, ang hirap ng may pinalaking ahas sa pamilya. Simula niya habang nagpapahid ng pekeng luha. Pinalamon mo na, minahal, itinuring na tunay na anak. Tapos ganito lang ang isusukli. Pagsasalitaan ka ng masama at kapag hindi mo napagbigyan sa luho, sasaktan niya ang sarili niya para lang palabasin na masama ka. Namilog ang mga mata ng mga nakikinig. Grabe naman. Ganoon pala yung si Eliana. Kaya pala ang tahimik, may tinatagong kasamaan. Idinagdag pa ni Dolores ang huling pasabog. At ngayon, Mare, may kasabwat pa siyang isang matandang mayaman na hindi namin alam kung saan niya nakuha. Gusto kaming ipakulong. Gusto kaming sirain. Tulungan niyo kami. Kawawa naman ang anak kong si Mateo. Niyakap niya si Mateo, nalito, at hindi alam ang gagawin. Ang eksena ay perpekto. Isang ina na nagmamahal at isang anak na naapi. Ang mga kapitbahay ay isa-isang lumapit. Nag-aalok ng simpatsya. Kinakain ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dolores. Nang makapasok na sila sa bahay, ang pag-iyak ni Dolores ay biglang natigil. Tumingin siya kay Mateo na may ngisi. Kita mo? Ganyan lang yan. Tayo ang biktima dito. Tandaan mo yan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang telepono. Nag-dial siya ng numero ng isang murang abogado na nirekomenda sa kanya ng kakilala. Attorney? Bungad niya. Ako si Dolores Reyes. Kinawawa ng manugang ko. Siniraan niya kami. Gusto ko siyang kasuhan. Slander, libel, lahat. Pagbabayarin ko ang babaeng yon. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Dolores ay muli siyang may kontrol. Ngunit habang nag-aayos siya ng mga gamit sa aparador, nahulog ang isang lumang photo album. Bumukas ito sa isang pahinang matagal na niyang hindi tinitingnan. Isang class picture mula sa kolehiyo. Sa gitna, nakangiti at nagniningning na parang isang bituin, ay si Beatriz de Leon. Maganda, mayaman, hinahangaan ng lahat. At sa gilid, halos hindi mapansin, ay isang payat na babaeng may makapal na salamin at walang kakulay-kulay ang buhay. Siya, si Dolores. Naalala niya ang lahat. Ang inggit, ang galit, ang pakiramdam na palagi siyang anino lamang ni Beatriz. Hinaplos niya ang larawan gamit ang kanyang daliri. Ang kanyang kuko ay dumuduro sa mukha ni Beatriz. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inagaw mo na ang lahat sa akin noon. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng lason na naipon sa loob ng maraming taon. Pati ang atensyon ng lahat. Ang pangarap ko. Inagaw mo, hindi mo makukuha ang anak ko. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang abogado niya. Hello, attorney. Ano na? Simulan na natin ang demanda. Masiglang sabi ni Dolores. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kasing sigla. Mayroon itong pahiwatig ng pag-aalala. Ginang Reyes, may problema po tayo. Katatawag lang ng isang messenger. Anong problema? May subpoena po tayo mula sa kampo ni General De Leon at hindi lang po ito para sa physical injuries. Nawala ang nangisi sa mukha ni Dolores. Anong ibig mong sabihin? Mayroon pong mga karagdagang aligasyon. Ginang Reyes, sabi ng abogado. At nakasulat dito, may kinalaman daw po ito sa nakaraan ninyo. Nakatayo si Eliana sa harap ng isang malaking salamin sa lobby ng law firm. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay halos hindi niya makilala. Nakasuot ito ng isang simpleng navy blue dress na bumagay sa kanyang katawan, isang regalong pinili ng kanyang lolo. Ang kanyang buhok
ay maayos na nakapusod at ang pasa sa kanyang noo ay natatakpan ng kaunting concealer. Sa panlabas na anyo, mukha siyang isang babaeng may dignidad at lakas. Ngunit sa loob, ang puso niya ay walang tigil sa pagtambol na parang isang kabayong tumatakbo sa karera. Ang kanyang mga palad ay malamig at basa ng pawis. "Handa ka na ba, apo?" Tanong ni General Ricardo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang boses nito ay kalmado, isang matatag na pader na pwede niyang sandalan. Umiling si Eliana. "Hindi po, Lolo. Natatakot po ako." Hinawakan ng general ang kanyang balikat. Tumingin ito sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang mga mata nila ay nagtagpo. "Normal lang na matakot. Pero tandaan mo, Eliana, hindi ikaw ang dapat mahiya. Sila ang may kasalanan. Pumasok ka doon na taas noo, nandito lang ako sa likod mo." Ang mga salitang yon ang naging kalasag niya. Huminga siya ng malalim, tumango, at naglakad kasunod ng kanyang lolo at ni Attorney Ledesma patungo sa conference room. Pagbukas ng pinto, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang nawala. Nandoon sila, nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Si Dolores, nakasuot ng bestidang bulaklakin na tila magsisimba, ang muka ay nakasimangot. At sa tabi nito, si Mateo, nakayuko, nakatingin sa sarili niyang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa, na para bang iyong yun ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Parang gusto niyang tumakbo. Parang gusto niyang magtago sa likod ng kanyang lolo at wag nang magpakita. Ngunit naalala niya ang sinabi nito, "Hindi ikaw ang dapat mahiya." Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Naglakad siya patungo sa upuang inilaan para sa kanya, sa tapat mismo ni Dolores. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang matalim na titig ng kanyang biyenan. Isang titig na dati ay sapat na para manginig ang kanyang buong katawan. Ngayon, tinapatan niya ito. "Mabuti naman at nagpakita ka," bungad ni Dolores. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Akala ko ay nagtatago ka na sa likod ng palda ng kung sino man yang matandang yan. Ginang Reyes, nandito po tayo para sa isang maayos na usapan." Mahinahong sabat ni Attorney Ledesma. Ngunit si Dolores ay hindi pa tapos. Bigla, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng pag-iyak. Kumuha ito ng panyo mula sa kanyang bag at ipinahid sa kanyang mga tuyong mata. "Hindi ko maintindihan." Hikbi niya. Ang boses ay naging kaawa-awa. "Ano bang nagawa naming masama sa iyo, Eliana? Itinuring kitang tunay na anak. Pinakain, pinatira sa bahay ko. Tapos ito ang igaganti mo. Sisiraan mo kami. Mag-iimbento ka ng kwento na sinaktan kita. Para saan? Para sa pera. Dahil ba sa matandang yan?" Itinuro niya si General Ricardo. "Siya ba ang bago mo, ha? Ipinagpalit mo ang anak ko sa pera?" Ang mga akusasyon ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Dati, ang mga salitang yon ay dudurog sa kanya. Iiyak siya. Hihingi ng tawad kahit hindi niya alam kung bakit. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang pag-arte ni Dolores, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng awa. Awa, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nasa harapan niya. Isang babaeng puno ng galit at kasinungalingan. Tumingin siya kay Mateo. Naghahanap ng kahit anong reaksyon, ngunit nanatili itong parang estatwa, walang buhay, sunod-sunuran sa anino ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, alam na ni Eliana, wala nang babalikan, wala nang dapat iligtas. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dolores. Ang mga mata na minsan niyang kinatakutan ng higit sa kahit ano. "Hindi na po ako takot sa inyo, Mama." Ang boses ni Eliana ay hindi malakas. Hindi ito pasigaw. Ito ay kalmado, puno ng isang bigat at katatagan na ikinagulat ng lahat sa silid, pati na ng sarili niya.
Natigilan si Dolores sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Maging si Mateo ay nag-angat ng tingin sa unang pagkakataon. Gulat sa narinig. Bago pa makabawi si Dolores, nagsalita na si Attorney Ledesma. Inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa at inilabas ang mga litrato. Kung tapos na po ang drama, Ginang Reyes, pag-usapan naman natin ang mga katotohanan. Ipinakita niya ang mga litrato ng sugat ni Eliana. Ang resulta ng medical examination. Ayon sa doktor, ang pinsala sa ulo ni Eliana ay resulta ng isang malakas na pagpalo mula sa isang matigas at patag na bagay. Hindi ito galing sa simpleng pagkabagok sa pader, gaya ng idineklara ninyo sa pulis. Namutla si Dolores. Ang kanyang pagiging biktima ay biglang naglaho. Ngunit hindi pa tapos, si Attorney Ledesma. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Mas makapal ito. Mas mabigat. Mayroon pa kaming ilang katanungan. Ginang Reyes, sabi niya, habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa nanlalaking mga mata ni Dolores. Tungkol sa nakaraan ninyo at sa ina ni Eliana, si Senyorita Beatriz de Leon. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang kulay sa mukha ni Dolores ay ganap na nawala. Napalitan ito ng isang takot na hindi pa kailanman nakita ni Eliana. Isang takot na mas malalim kaysa sa takot na ipinaramdam nito sa kanya. Isang takot ng isang taong ang pinakatatagong lihim ay malapit ng mabunyag. Habang si Eliana ay nasa gitna ng pagharap sa kanyang mga demonyo sa conference room, si General Ricardo de Leon naman ay nasa kanyang tahimik na opisina sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Ang silid ay puno ng mga libro at mga memorabilia ng kanyang serbisyo militar. Ngunit ngayon, ang atensyon niya ay nakatuon sa isang malaking screen sa dingding kung saan nakadisplay ang isang video call. Sa kabilang linya ay si Pascual, ang kanyang pinagkakatiwalaang aide na kasalukuyang nasa isang coffee shop kaharap ang isang babaeng nasa mga 50 anyos na halatang ninenerbiyos. Gaya po ng sinabi ko kanina sa telepono, General, magalang na ulat ni Pascual. Siya po si Ginang Cynthia, isang dating kaibigan at kaklase ni Dolores Reyes. Tumingin si General Ricardo sa babae sa screen. Ang mga mata nito ay hindi mapakali. Ginang Cynthia, salamat sa iyong kooperasyon. Ang anumang sasabihin mo ay mananatiling kumpidensyal. Huminga ng malalim si Cynthia. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Salamat po, General. Matagal ko na rin pong gustong ilabas ito. Dinadala ito ng konsensya ko. Nagsimula siyang magkwento. Noong kolehiyo, iisang grupo lang kami. Si Beatriz, ang nanay po ni Eliana, siya ang sentro ng lahat. Mabait, maganda, matalino. Lahat ng lalaki humahanga sa kanya. Lahat ng babae gustong maging katulad niya. At si Dolores ang pinaka-obsessed sa kanya. Sa screen, ipinakita ni Pascual ang class picture na una nilang nakita. Pero hindi ito paghanga, General. Inggit. Matinding inggit. Palaging ikinukumpara ni Dolores ang sarili niya kay Beatriz. Mula sa damit, sa grado, hanggang sa mga manliligaw. Laging talo si Dolores. Para siyang anino na laging gustong lumamon sa liwanag ni Beatriz pero hindi niya magawa. Isang bagong litrato ang lumabas sa screen. Isang party. Si Beatriz ay masayang nakikipag-usap sa isang grupo. Habang sa likuran, si Dolores ay nag-iisang nakatingin. Ang ngiti ay pilit. Ang mga mata ay matalim. Ang pinakamatindi po ay nang umamin si Dolores na may gusto siya sa isang lalaki. Ang lalaking iyon po pala ay ang nobyo na ni Beatriz, ang tatay ni Eliana. Doon po nagsimula ang lahat. Nagbago si Dolores, naging puno ng galit at paghihiganti ang puso niya. Isang gabi, narinig ko siyang umiiyak sa dorm. Sinubukan ko siyang i-comfort,
Pero ang sinabi niya sa akin, hinding-hindi ko makakalimutan. Nag-iba ang tono ng boses ni Cynthia. Naging pabulong na puno ng takot. Sabi niya, makikita niya. Pagsisisihan ni Beatrice ang lahat ng ito. Babawiin ko ang lahat ng kinuha niya sa akin, kahit na anong mangyari. Akala ko po, dala lang ng sama ng loob. Hindi ko akalain na literal pala niyang tutuparin. Natahimik si General Ricardo. Ang bawat salita ni Cynthia ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang imahe na napakapangit, napakadilim. Paano niya nahanap ang apo ko? Tanong ng general. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Nawalan na po kami ng koneksyon pagka-graduate, patuloy ni Cynthia. Pero mga ilang taon na ang nakalipas, nagkita kami ulit sa isang reunion. Doon niya na ikwento. Lasing po siya noon, General. Ipinagmalaki niya sa akin na nahanap na niya ang bunga ng kasalanan ni Beatrice. Sinabi niya na naulila na raw ito at nasa isang ampunan. Ang mga kamay ni General Ricardo ay naikuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw. Ipinagmalaki niya sa akin ang kanyang plano, General. Isang perpektong paghihiganti, sabi niya. Gagamitin niya ang sarili niyang anak, si Mateo, para paibigin ang anak ni Beatrice, para makuha niya ito. At kapag nasa loob na ng pamamahay niya, doon niya ipaparanas ang impyerno. Isang impyerno na masahol pa sa kamatayan. Sabi niya, araw-araw kong ipapamukha sa anak niya na isa siyang basura, katulad ng ina niya na mang-aagaw. Iyon po ang eksaktong sinabi niya. Natapos ang kwento ni Cynthia. Ang tanging maririnig sa opisina ng general ay ang kanyang sariling mabibigat na paghinga. Hindi ito simpleng kaso ng pang-aabuso. Hindi ito dahil sa pera. Hindi ito dahil sa ugali. Ito ay isang krimen na isinilang mula sa inggit, inalagaan ng galit sa loob ng 20 taon at isinagawa ng may malamig na kalkulasyon. Ang kanyang apo, ang kanyang Eliana, ay hindi isang biktima ng pagkakataon. Siya ay isang target. Isang tropeo sa isang baluktot na laro ng paghihiganti. Pinagmasdan ng general ang litrato ng kanyang anak na si Beatrice na nakapatong sa kanyang mesa. Ang magandang ngiti nito ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. At ngayon, ang anak nito ay halos mawala rin dahil sa isang demonyong nag-aanyong tao. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ng matandang general. Isang luha ng panghihinayang na mabilis na napalitan ng isang apoy ng matinding galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Ledesma na kasalukuyang nasa gitna ng mediation session. Ledesma, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang bagsik. Kalimutan mo ang kasong physical injuries. Ito ay mas malalim. General? Nagtatakang tanong ng abogado sa kabilang linya. Ito ay planadong pagpapahirap, attempted murder na may kasamang psychological torture. Gawin mo ang lahat. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Gusto kong mabulok ang babaeng yan sa kulungan habang buhay. Walang nagsalita sa biyahe pauwi. Para kay Mateo, ang katahimikan sa loob ng taxi ay mas nakabibingi kaysa sa mga sigaw ni Dolores kanina. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Ang mga salita ni Attorney Ledesma ay umuulit-ulit sa kanyang isipan tungkol sa nakaraan ninyo at sa ina ni Eliana. Si Senyorita Beatrice de Leon, anong kinalaman ng nanay ni Eliana dito? Anong lihim ang itinatago ng sarili niyang ina? Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dolores kanina. Isang uri ng takot na hindi pa niya kailanman nakita. At iyon ang mas nagpapakaba sa kanya. Pagpasok nila sa bahay, agad na umupo si Dolores sa sofa. Ang muka ay blangko. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Umupo si Mateo sa tapat niya. Naghihintay, ninenerbiyos. Mama,
Basag niya sa katahimikan. Ano po yung sinasabi nila? Tungkol sa nanay ni Eliana? Dahan-dahang lumingon si Dolores. Ang blangkong ekspresyon ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas delikado. Ang determinasyon ng isang taong nasukol na at handang gawin ang lahat para makatakas. Anak, sabi niya, ang boses ay biglang naging malumanay, puno ng pighati. Hindi mo ba nakikita? Ito ang plano nila, ang sirain tayo, ang paghiwalayin tayo. Pero ginamit nila ang nakaraan para guluhin ang isip mo. Tumayo si Dolores at nagsimulang maglakad-lakad. Ang bawat galaw ay puno ng kalkuladong drama. Sinungaling ang matandang yon. At si Eliana. Si Eliana ang kasangkapan nila. Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa'yo kanina? Wala nang pagmamahal. Puot na lang ang nakita ko. Naramdaman ni Mateo ang pagkirot sa kanyang dibdib. Totoo. Hindi siya tiningnan ni Eliana. Nakita ni Dolores ang pagdududa sa mukha ng anak. Ito na ang pagkakataon niya. Lumapit siya, hinawakan ang mukha ni Mateo gamit ang dalawang kamay. Mateo, anak ko, pakinggan mo ako. Ikaw at ako na lang ang magkakampi dito. Sila ang kaaway. Gusto nilang kunin ka sa akin. Gusto nilang wasakin ang pamilyang binuo ko para sa'yo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alam kong mahal mo si Eliana, pero ang Eliana na minahal mo, wala na. Iba na siya. Kinain na siya ng galit at ng pera. Hindi po, hindi ganoong klaseng tao si Eliana. Mahinang tanggi ni Mateo. Ngunit kahit siya ay hindi na sigurado sa sarili niyang mga salita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dolores. Sigurado ka ba, anak? Pumunta siya sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang cellphone. Ipinakita niya ito kay Mateo. Sa screen may isang litrato. Isang litratong malabo, kuha mula sa malayo. Si Eliana, palabas ng isang coffee shop, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Attorney Ledesma. Ngunit sa anggulo ng kuha, mukha silang malapit sa isa't isa. Ang lalaki ay tila may ibinubulong kay Eliana. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Mateo. Hindi ko alam, sagot ni Dolores. Pero hindi lang yan. Nag-scroll siya at ipinakita ang isang serye ng mga text messages. Salamat sa tulong mo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sana matapos na to para makabawi ako sa'yo. Dinner soon. Ang mga mensahe ay galing sa isang numerong may pangalang Attorney Ledesma. Ngunit para sa isang isipang nilamon na ng pagdududa, madali itong bigyan ng ibang kahulugan. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa utak ni Mateo. Hindi niya magagawa to, bulong ni Mateo. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng paninindigan. Naalala niya ang ganda ni Eliana sa suot nitong bestida kanina. Ang tapang nito, ang pagbabago. Ito ba ang dahilan? Mayroon na ba siyang iba? Isang taong mas mayaman, mas makapangyarihan? Anak, buksan mo ang mga mata mo. Pagpapatuloy ni Dolores sa kanyang pagmamanipula. Ginagamit ka lang niya. At ngayong nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka na lang niya na parang basura. Tayo ang itatapon niya. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Kailangan mong pumili, Mateo. Saan ka papanig? Sa pamilya mo? Sa inang nag-aruga sa'yo? O sa babaeng niloloko ka at sisira sa ating lahat? Ang mundo ni Mateo ay umikot. Ang Eliana na kilala niya, ang mabait, ang mahinhin, ang mapagmahal, ay biglang naglaho. Sa isip niya, napalitan ito ng isang imahe ng isang babaeng mapanlinlang, isang ahas na nag-aanyong tupa. Mas madaling paniwalaan ito. Dahil kung paniniwalaan niya ito, hindi siya ang nagkulang, hindi siya ang duwag. Biktima rin siya. Kinuha ni Dolores ang cellphone ni Mateo mula sa bulsa nito. Inabot niya ito sa anak. Tawagan mo siya. Utos niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Itanong mo sa kanya. Tingnan natin kung ano ang isasagot niya. Harapin mo siya, anak.
Nanginginig ang kamay ni Mateo habang kinukuha ang telepono. Pinindot niya ang pangalan ni Eliana. Bawat ring ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa wakas, sumagot ito. Hello, Mateo? Ang boses ni Eliana ay pagod, ngunit kalmado. Eliana, busy simula niya, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. May lalaki ka ba? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawa, isang tawang walang saya, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Ano, Mateo? Anong pinagsasabi mo? Nakita ko ang mga litrato, ang mga text. Huwag ka nang magsinungaling, Eliana. Ito ba ang dahilan kung bakit mo to ginagawa sa amin? Dahil mayaman siya. Sigaw niya, ang mga salita ni Dolores ay lumalabas na ngayon sa sarili niyang bibig. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Eliana. Ang sakit sa boses nito ay tumago sa telepono. Mateo, naniniwala ka sa ina mo? O sa akin? Ang tanong ay simple. Oo o hindi. Puti o itim. Ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamabigat na tanong sa buong buhay niya. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay nag-uutos, nagbabanta. At sa kabilang linya, ang babaeng minsan niyang pinangako ang poprotektahan. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan ang namagitan. At pagkatapos, nagsalita si Mateo. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa sarili nilang kabaong. Patawad, Eliana, pero ina ko siya. Patawad, Eliana, pero ina ko siya. Ang mga salita ay hindi pumasok sa tainga ni Eliana. Lumagpas ang mga ito, dumiretso sa kanyang puso, at doon sumabog na parang isang granada. Winawasak ang lahat ng natitirang piraso ng pagmamahal at pag-asang matagal na niyang pinanghahawakan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono mula sa kanyang tainga. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hawak pa rin ang cellphone na ngayon ay parang isang piraso ng yelo. Ang bigat, ang lamig. Ito na pala iyon. Ang huling pag-asa. Ang maliit na hiblang kinakapitan niya na baka sa kabila ng lahat, sa kabila ng kaduwagan at kapabayaan, ay may natitira pang Mateo na minahal niya, ay pinitas na rin. Hindi ng isang aksidente, hindi ng pagkakataon, kundi ng sarili nitong pagpili. Pinili niya ang kanyang ina. Pinili niya ang kasinungalingan. Pinili niya ang panig ng taong muntik nang pumatay sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng cellphone mula sa kanyang kamay. Lumikha ito ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa narra. Ngunit hindi man lang siya napakurap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, sa isang malaking bintana na nagpapakita ng mga kumukutitap na ilaw ng Makati. Ang ganda ng tanawin. Ang yaman. Ito pala ang tingin ni Mateo sa kanya ngayon. Isang babaeng nagbebenta ng sarili para sa karangyaan. Ang sakit ng akusasyon ay mas matalas pa kaysa sa talim ng kutsilyo. Ang lakas na ipinakita niya kanina sa conference room ay biglang naglaho. Ang tapang na naramdaman niya ay naging isang malupit na biro. Para saan pa ang lahat? Lumaban siya para sa kanilang dalawa, para sa pamilya na pinangarap niya. Pero ang taong ipinaglalaban niya ay siya pa palang unang sumaksak sa kanya ng patalikod. Ang mga tuhod ni Eliana ay bumigay. Gumuho siya sa sahig na parang isang manikang pinutulan ng tali. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humikbi. Nandoon lang siya, nakaupo sa malamig na sahig, niyayakap ang sarili niyang mga tuhod, habang ang mundo niya ay tahimik na nadudurog. Ang sugat sa kanyang ulo ay wala ng sakit. Ang mga pasa sa kanyang braso ay wala ng hapdi, dahil may isang sakit na higit pa sa lahat. Ang sakit ng sukdulang pagtataksil. Ang sakit ng pag-iisa. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay walang buhay, walang emosyon, na para bang ang kaluluwa sa loob
ay kinuha na at wala nang itinira. Ito na ba ang kahihinatnan niya? Isang basyong sisidlan, puno ng pighati. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid. Pumasok si General Ricardo, may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ngunit natigilan ito nang makita ang kanyang apo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Eliana? Tawag niya, puno ng pag-aalala. Ibinaba niya ang tasa at mabilis na lumapit. Lumuhod siya sa tabi nito. Apo, anong nangyari? Doon lang bumigay ang pader na itinatayo ni Eliana. Doon lang bumagsak ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi ito ang hikbi ng isang biktima. Ito ang tahimik na pag-iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Isang agos ng luha na naghuhugas, hindi lang ng sakit, kundi pati na rin ng lahat ng natitirang pagmamahal para kay Mateo. Niyakap siya ng kanyang lolo, isang yakap na mahigpit at matatag. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na kailangan niyang maging malakas. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang lahat ng sakit, ang lahat ng kabiguan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng matanda at doon umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Nang tumahan siya, ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan at isang malamig na kaliwanagan. Tapos na. Ang lahat ng ilusyon, ang lahat ng pangarap na binuo niya kasama si Mateo ay abo na. Walang-wala nang natira. At sa gitna ng pagkasirang yon, isang bagay ang nagsimulang tumubo. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ito pag-asa. Hindi ito pagmamahal. Ito ay isang bagay na mas matigas, mas matatag. Isang bagay na isinilang mula sa abo ng kanyang durog na puso. Determinasyon. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap ng kanyang lolo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nag-angat siya ng tingin at ang mga mata niyang kanina'y walang buhay ay mayroon ng isang malamig at matalim na kislap. Ang babaeng kaawa-awa ay naglaho na. Ang babaeng natatakot ay wala na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang lolo. Ang kanyang boses ay naging kalmado. Walang bahid ng panginginig at puno ng isang bigat na hindi pa kailanman narinig ng general mula sa kanya. Lolo, gusto ko silang makulong. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig at mabigat. Para kay Dolores Reyes, ang bawat segundo na lumilipas ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Nakaupo siya ng diretso sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang bestidang bulaklakin ay tila isang bandila ng kanyang kumpiyansa. Sa kanyang isipan, simple lang ang kasong ito, isang away mag-asawa na pinalaki, isang histerikal na manugang, isang matandang pakialamero. Relax ka lang, misis, bulong ng kanyang abogado. Hawak natin sila. Kapag nailabas na natin ang ebidensya ng kalokohan ng manugang mo, tayo na ang panalo. Isang nangiting mapang-asar ang sumilay sa labi ni Dolores. Sinulyapan niya ang kabilang panig. Nandoon si Eliana, nakaupo sa pagitan ng kanyang lolo at ni Attorney Ledesma. Payapa ang mukha nito, ngunit nakikita ni Dolores ang panginginig ng mga kamay nito. Duwag. Sa isip-isip niya. Kahit kailan. Duwag ka. Tulad ng ina mo. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang mga oras ay puro teknikalidad. Mga testimonya mula sa mga pulis, sa mga doktor. Tinawag si Dolores sa witness stand. Umiyak siya. Nagkwento siya ng isang bersyon ng pangyayari kung saan siya ang biktima. Isang ina na nag-aalala. Isang biyanan na sinagot-sagot ng bastos na manugang. Mahusay ang kanyang pag-arte. Maging ang huwes ay tila nagpakita ng simpatya. Nang si Mateo na ang tinawag, halos hindi ito makatingin sa direksyon ni Eliana. Paulit-ulit lang niyang sinabi na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at aksidente lang ang lahat. Bawat salita niya ay isang patunay ng kanyang karuwagan. Nang akala ni Dolores ay tapos na ang lahat, tumayo si Attorney Ledesma. Your Honor,
May I call a surprise witness to the stand? Nagulat ang abogado ni Dolores. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Objection overruled. Sabi ng huwes, ang interes ay biglang napukaw. Call your witness, Counselor. At mula sa pinto sa likuran ng korte, pumasok ang isang babaeng hindi inaasahan ni Dolores. Isang multo mula sa kanyang nakaraan. Si Cynthia, ang dati niyang kaibigan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Dolores. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Hindi maari. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Eliana ang pagbabago sa mukha ni Dolores. Ang kumpiyansa ay naging pagkabigla. At ngayon ay purong takot. Sino ang babaeng ito? Nang magsimulang magsalita si Cynthia, ang bawat salita ay parang isang piraso ng isang napakapangit na puzzle na nabubuo sa harap ng buong korte. Ikinuwento niya ang lahat. Ang inggit ni Dolores kay Beatrice, ang obsesyon, ang banta ng paghihiganti, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang plano na gamitin si Mateo para paibigin si Eliana, para lang iparanas dito ang impyerno. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao sa loob ng korte. Ang abogado ni Dolores ay paulit-ulit na nag-object, ngunit bawat pagtutol niya ay ibinabasura ng huwes. Ang kwento ni Cynthia ay direkta, detalyado, at kapanipaniwala. Nang matapos si Cynthia, ang korte ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang imahe ni Dolores bilang isang kaawa-awang ina ay gumuho, napalitan ng imahe ng isang halimaw na nagplano ng isang krimen sa loob ng 20 taon. Wala na po akong idadagdag, Your Honor, sabi ni Attorney Ledesma. At pagkatapos, tumingin siya kay Eliana. The prosecution calls Eliana Santos Reyes to the stand. Ito na. Nanginginig ang mga binti ni Eliana habang naglalakad siya patungo sa witness stand. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ngunit nang maupo siya, hindi niya tiningnan ang huwes o ang mga abogado. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa 2 tao sa kabilang panig. Una kay Mateo. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak. Ngunit ang mga luha nito ay huli na. Wala nang halaga. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dolores. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan na ng purong puot. Isang tinging puno ng pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumalab kay Eliana ang lason nito. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang nangyari noong gabing iyon? Tanong ni Attorney Ledesma. Huminga ng malalim si Eliana. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay hindi basag o garalgal. Ito ay kalmado, matatag, puno ng bigat ng katotohanan. Hindi po ito nagsimula noong gabing iyon, Your Honor. Simula niya, ang mga mata ay hindi bumibitiw kay Dolores. Nagsimula po ito noong unang araw na tumapak ako sa bahay nila. Araw-araw, ipinaramdam niya sa akin na wala akong halaga. Araw-araw, ipinaramdam niya sa akin na isa akong palamunin. Araw-araw, unti-unti niyang pinatay ang aking pagkatao. Ang sangkalan na ipinukpok niya sa aking ulo. Iyon lang po ang huling palo. Inilahad niya ang lahat. Ang mga paninigaw, ang mga panunulak, ang mga salitang mas masakit pa sa sampal. At sa buong panahon, nakatingin lang siya sa mag-ina, ipinapamukha sa kanila ang bawat kasalanang ginawa nila. Nang matapos siya, ang abogado ni Dolores ay tumayo. Hawak ang mga pekeng ebidensya. Pero hindi ba totoo, Mrs. Reyes, na meron kang ibang lalaki na kaya mo ito ginagawa ay dahil gusto mo nang humiwalay para sumama sa kanya? Ngunit bago pa man makasagot si Eliana, nagsalita na si Attorney Ledesma. Your Honor, a forensic analysis of the defendant's phone proves that these text messages were fabricated at ang litrato
ay kuha kasama ko ang kanyang abogado sa labas ng isang pampublikong lugar. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang kasinungalingan ay ganap ng naburadang kanaki mamaso. Pagkatapos ng mahabang deliberasyon, muling pumasok ang huwes. Ang lahat ay tumayo. Hinawakan ni General Ricardo ang kamay ni Eliana. Ang huwes ay tumingin ng may pagkasuklam kay Dolores. This court has seen many forms of evil, but the evil of a crime planned for 2 decades, born of envy and targeted at an innocent child, is one of the most despicable. For the charge of frustrated parricide, this court finds you, Dolores Reyes, guilty. For acting as an accomplice through your inaction and conspiracy of silence, this court finds you, Mateo Reyes, guilty. Isang malakas na, "Hindi!" ang umalingaw-ngaw mula kay Dolores. Si Mateo ay napahagulgol na parang isang bata. Ang tunog ng gavel ay muling pumukpok, pinal at hindi na mababago. Habang pinoposasan ng mga pulis si Dolores, nagpumiglas ito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatutok lamang sa isang tao. Kay Eliana. "Sinunggaling!" sigaw niya, habang kinakaladkad siya palayo. "Mang-agaw ka, manaka sa inamong malandi. Sinira mo ang buhay namin, pagbabayaran mo to." Ngunit si Eliana ay hindi na natinag. Napanood lang niya ang paglayo ng babae, hindi na isang halimaw na kinatatakutan, kundi isang kaawa-awang nilalang na nilamon ng sarili nitong lason. Ang laban ay tapos na. Makalipas ang isang linggo, muling tumapak si Eliana sa isang lugar na hindi niya inaakalang babalikan pa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang korte, kundi isang kulungan. Ang hangin sa loob ay tila kulang sa oxygen, puno ng bigat ng pagsisisi at mga nawalang pangarap. Hindi niya ito ginawa para sa sarili niya. Ginawa niya ito para sa babaeng minsan ay naniwala sa mga pangako, para sa babaeng minsan ay umasa. Kailangan niyang tapusin ang kwento, hindi sa galit, kundi sa pagtanggap. Sa kabilang panig ng makapal na salamin sa visiting area, nakaupo si Mateo. Ang dating kinis ng kanyang mukha ay napalitan ng ilang araw na balbas. Ang kanyang mga mata ay namumugto at malalim, tila hindi natutulog. Ang unipormeng kulay kahel ng bilanggo ay lalong nagpatingkad sa kanyang kaawa-awang anyo. Nang makita siya nito, ang mukha ni Mateo ay nabuhayan, na sinundan agad ng matinding hiya. Hindi ito makatingin ng diretso. "Eliana?" Bulong nito sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Ang boses nito ay paos. "Dumating ka." Hindi sumagot si Eliana. Pinagmasdan lang niya ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngayon, isa na lang siyang estranghero, isang malungkot na alaala. "Patawarin mo ako, Eliana," tuloy-tuloy na sabi ni Mateo. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. "Patawad. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala nang kwenta ang sasabihin ko. Pero kailangan mong malaman. Pinagsisisihan ko ang lahat. Dapat ipinagtanggol kita. Dapat kinampihan kita. Naging duwag ako, Eliana. Naging mahina. Natakot ako kay Mama. Pero mas natatakot ako ngayon na nawala ka na sa akin." Ang bawat salita ay puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Kung ito ay nangyari ilang buwan na ang nakalipas, marahil ay dudurog ito sa puso ni Eliana. Marahil ay iiyak din siya at yayakapin ito. Ngunit ngayon, habang pinapakinggan niya ang mga ito, ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at payapang kawalan. Parang nakikinig siya sa kwento ng ibang tao. "Nasaan si Mama?" tanong ni Eliana. Ang boses ay kalmado. Umiling si Mateo. Ayaw niyang makita ang kahit sino. Sabi niya, "Kasalanan mo raw ang lahat." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. May mga taong hinding-hindi magbabago. "Mateo," sabi niya,
At sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi awa, kundi isang bagay na mas pinal, pagtanggap. Pinapatawad kita, Mateo. Nakita niya ang pagliwanag ng pag-asa sa mukha ni Mateo. Talaga, Eliana? Ibig sabihin ba noon, pinapatawad kita? Pagputol ni Eliana, mas mariin sa pagkakataong ito. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ko. Para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot ninyo. Ang pag-asa sa mukha ni Mateo ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pag-unawa sa mapait na katotohanan. Ito na ang wakas. Dahan-dahang hinubad ni Eliana ang singsing sa kanyang daliri. Ang simpleng singsing na minsan ay naging simbolo ng lahat ng kanyang pangarap. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Mateo sa Tagaytay. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay maingat na inilagay sa maliit na metal na counter sa pagitan nila. Sana maging masaya ka, Eliana. Hirap na sabi ni Mateo. Ang lalamunan ay puno ng luhang hindi na mailabas. Magiging masaya ako, sagot ni Eliana. At sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. At sana, sa paglipas ng panahon, matuto ka ring patawarin ang sarili mo. At higit sa lahat, sana matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Tumayo na si Eliana. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Naglakad siya palayo sa cubicle, palayo sa lalaking minsan niyang minahal, palayo sa buhay na minsan niyang pinangarap. Sa bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang mga balikat. Ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Paglabas niya sa malaking bakal na pinto ng bilangguan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay tila mas sariwa. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang itim na kotse ang kanyang lolo. Naghihintay. Hindi ito nagtanong kung anong nangyari. Ngumiti lang ito. Isang nangiting puno ng pag-unawa at pagmamalaki. Lumapit si Eliana sa kanyang lolo. Bago siya pumasok sa kotse, may kinuha ito mula sa bulsa. Isang susi na nakasabit sa isang keychain na may maliit na leon. Hindi ka na babalik sa lumang bahay mo, sabi ni General Ricardo. At hindi ka rin titira sa bahay ko, maliban na lang kung yon ang gusto mo. Mayroon akong isang maliit na condo unit na matagal nang hindi nagagamit. Sa'yo na yon, isang lugar na matatawag mong sarili mo. Isang lugar kung saan ka pwedeng magsimula. Kinuha ni Eliana ang susi. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay parang isang pangako. Isang pangako ng bagong simula. Oras na para simula ng bago mong buhay, apo. Makalipas ang 6 na buwan, ang Eliana na nakatayo ngayon sa harap ng isang grupo ng mga babae ay ibang-iba na sa Eliana na nakahandusay sa sahig ng isang madilim na kwarto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa mga luha, kundi dahil sa isang layuning muli niyang natagpuan. Ang pinakamahirap na hakbang, sabi niya sa mga babaeng nakikinig sa kanya, ay ang unang hakbang, ang pag-amin sa sarili na hindi mo deserve ang sakit na nararamdaman mo. Ang pagtawag para humingi ng tulong. Pero sa sandaling gawin niyo yon, sa sandaling basagin niyo ang katahimikan, iyon ang simula ng inyong kalayaan. Nasa isang maliit na function hall sila. Ito ang lingguhang support group ng Beatrice's Haven, isang maliit na foundation na itinayo ni General Ricardo bilang parangal sa kanyang anak. At si Eliana, sa sarili niyang kagustuhan, ang tumatayong tagapamahala nito. Dito, ibinubuhos niya ang kanyang oras at lakas para tulungan ang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso, mga babaeng katulad niya noon.
Pagkatapos ng session, isa-isang lumapit sa kanya ang mga babae. May yumayakap, may nagpapasalamat, may nagbabahagi ng maliliit na tagumpay. Sa bawat kwento ng pagbangon, lalong tumitibay ang puso ni Eliana. Ang kanyang mga peklat, sa halip na maging simbolo ng kahinaan, ay naging simbolo ng kanyang lakas kandambakpagi. Ang kanilang hapunan ni General Ricardo ay naging isang lingguhang ritual. Hindi na ito sa malaki at formal na dining hall ng mansyon, kundi sa maliit na terrace ng condo unit ni Eliana, kung saan tanaw ang paglubog ng araw. "Kumusta ang araw mo, Apo?" tanong ng general habang naglalagay ng kanin sa plato nito. "Mabuti po, Lolo." Nakangiting sagot ni Eliana. "May bago kaming tinutulungan. 3 anak niya. Pero matapang siya. Lalaban daw siya." Tumango ang general, bakas sa mukha ang pagmamalaki. Ang dating istrikto at nakakatakot na general ay naging isang mapagmahal na lolo. Sa pagtulong nila kay Eliana, natagpuan din niya ang sarili niyang kapatawaran. Natutunan niyang muling maging isang ama at ngayon, isang lolo. "Nga pala," sabi ni Ricardo, "may sulat na dumating para sa'yo, galing sa bilibid." Inilapag nito sa mesa ang isang sobre. Nakita ni Eliana ang sulat kamay sa labas, sulat kamay ni Mateo. Tinitigan niya ito ng matagal. Marahil ay puno ito ng mga pakiusap, ng mga pangako, ng mga pagsisisi. Ngunit ang pinto sa kabanatang iyon ng kanyang buhay ay naisara na niya. At wala na siyang balak na buksan pa itong muli. Kahit na sumilip lang. Kinuha niya ang sobre, hindi ito binuksan, at itinapon sa basurahang nasa tabi ng mesa. Tumingin siya sa kanyang lolo at ngumiti. "Kumain na po tayo, Lolo. Lalamig ang sinigang." Ngumiti pabalik ang general. Sa simpleng kilos na yon, alam niyang tunay ng malaya ang kanyang apo. Isang umaga, nagising si Eliana bago pa man sumikat ang araw. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa kanyang puso. Nagmaneho siya papunta sa isang beach sa Batangas, isang lugar na lagi niyang pinapangarap puntahan, ngunit hindi niya kailanman nagawa. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at naglakad sa dalampasigan. Ang buhangin ay malamig pa sa kanyang mga talampakan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat ng dagat. Nakatayo siya doon, nag-iisa, habang ang kalangitan ay unti-unting nagbabago ng kulay. Mula sa madilim na asul, naging lila, pagkatapos ay naging kulay kahel, hanggang sa ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot-tanaw. Pinanood niya ang pagsikat ng araw, isang bagong araw, isang bagong umaga, isang bagong simula. Walang paghihiganti sa kanyang puso, walang galit, walang takot. Ang natira na lang ay pasasalamat. Pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Pasasalamat sa lakas na natagpuan niya sa sarili. Pasasalamat sa pagmamahal ng isang lolong muling bumuo sa kanya. Hindi pa siya handang magmahal muli ng iba. Marahil ay matatagalan pa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yun mahalaga. Dahil natutunan na niya ang pinakaimportanteng pag-ibig sa lahat. Ang pagmamahal sa sarili. Ipinikit ni Eliana ang kanyang mga mata. Dinama niya ang init ng araw sa kanyang mukha at ang ihip ng hangin sa kanyang buhok. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang ngiting totoo, isang nanangiting malaya, isang nanangiting payapa. Kahit matapos na ang paglilitis at pumabor na sa kanya ang hustisya, hindi doon nagtapos ang kwento ni Eliana. Ang tunay niyang tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagkamit ng kalayaan sa loob ng sarili. Napatunayan na ang pinakamabigat na parusa kina Dolores at Mateo ay hindi lamang ang hatol ng batas, kundi ang habambuhay na pagharap sa katotohanang sila mismo ang sumira sa isang inosenteng buhay. Si Eliana, sa kabila ng lahat ng sakit at takot na dinaanan, ay piniling putulin ang lahat ng ugnayang puno ng pang-aabuso. Pinili niyang igalang ang sarili, magsimulang muli,
at gamitin ang kanyang karanasan upang tumulong sa ibang kababaihang biktima ng karahasan. Sa piling ng nag-iisang pamilyang natira sa kanya, si General Ricardo de Leon, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat. Ang masama ay may kaparusahan at ang mabuti ay may gantimpala. Sa tamang panahon, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Eliana, pipiliin mo bang manahimik o lalaban para sa sarili mo? Ano ang lakas na kailangan para muling bumangon matapos masaktan? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Nandito ang channel para makinig, umunawa, at samahan ka sa bawat kwento.